Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome back sa ating regular na live streaming through my Facebook account. At salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinapagpala at nararamdaman po natin yan sa kabila ng pandemic COVID-19 lockdown. Kasama natin ang Panginoon. Malakas tayo, malusog, walang sakit, walang COVID-19. Praise the name of the Lord Jesus. Mga kapatid, nabanggit ko nung last time na nag-live ho ako na subukan na nating makinig ng Christmas message sapagkat by next week, December na. Yung atmosphere sa kapaligiran ay mukhang Pasko na. At kahit na ano man ang mangyari, tuloy na tuloy ang Pasko pagkat kasama natin si Kristo. Let's pray. Dakilang Diyos, kami pong muli ay nagpapasalamat sa iyo. At isa na namang pagkakataon ang pinagkaloob mo sa amin. Malaya kami na mag-aral ng iyong salita, hindi pwedeng ma-lockdown. Makapangyarihan ang iyong salita na nagbibigay tibay ng aming pananampalataya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, muli naming hingi ng patnubay ng iyong banal na Espiritu, anointing power of your Holy Spirit upon your word today and upon all who will listen to your word today. Create a responsive heart, a heart that is able to receive your word today. At ang salita mong yan ay mananatili sa aming puso, panlaban namin sa anumang gawa ng kaaway at magtatagumpay kami. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Inihanda mo na ang aming buhay na pakinggan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Binabati ko muna lahat ng mga kapatiran natin na nanonood ngayon sa Middle East, sa iba't ibang bansa roon. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig at patuloy Panginoon, patuloy mga kapatid na ang Panginoon ay nabibigyan ng kapurihan sa inyong pakikinig. At ganun din po, maraming salamat po sapagkat Pasko na, buhay tayo. Pasko na, pero kasama pa rin natin ang Panginoong Hesus. I-remind ko uli na pwede ho kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel upang makarami po tayo ng mga taong makikinig ng salita ng Diyos. Pakitype nyo lang sa YouTube ang Bishop Butch Villanueva, pindutin yung subscribe at bell at kayo po ay kaisa ko na sa layunin na ipangaral ang salita ng Diyos. Okay. Merong kantang sumikat noong 1942. Christmas song. It's an original song. I'm dreaming of a white Christmas. Original singer ay si Bing Crosby. Na siya po, ang kanyang kanta ay nakakuha ng award as the best original Christmas song. I'm dreaming of a white Christmas. Mga kapatid, meron pang isa. I'll have a blue Christmas without you. Naku naman. Blue, mayroong white, mayroong blue. Yung white, ibig sabihin po, kasi yung second lyrics ganito, I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. Ako'y nangangarap ng puting Christmas, puti. Kagaya ng dating alam ko. O sapagkat mga kapatid, yung dating Christmas, hindi yung ganun, hindi ganito ngayon. Kaya i-discuss ho natin yan ngayon. At yung isa naman, I'll have a blue Christmas without you. Pagkat malayo
siya sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ngayon mga kapatid, ang topic ko natin, imbes di I'm dreaming of a white Christmas, alisin nyo yung white, palitan nyo ng right, and right in Tagalog is tama. I'm dreaming of a right Christmas because many, especially Filipinos, are celebrating Christmas in a wrong way. Mali ang pagdiriwang nila ng Pasko. Okay? Teksto. Luke chapter 2 verse 7. Luke chapter 2 verse 7. Pakibuksan nyo ang inyong Bible at sumunod kayo sa pagbabasa ko. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no room available for them. Take note, there was no room available for them. 2 points ang sermon. Right Christmas means making a room for Jesus in your heart. Making or reserve a room for Jesus in your heart. That is the right celebration of a right Christmas. Pagkat ngayon, nako, yung birthday celebrant isinantabi. Pangalawang point, right Christmas means giving the right gifts. Ang tamang pagdiriwang ng Pasko ay ang pagbibigay ng tamang regalo o kay kaloob. December 24 ng tanghali sa Tokyo, Japan. Nagkaroon sila ng tinatawag na Christmas rush. Everybody went out shopping everywhere sa Tokyo. Meron naman pong isang reporter na nagkaroon ng ambush interview. In-interview niya ang isang milyonarya na nagsya-shopping, Christmas shopping. Ang tanong ganito, Ma'am, to you, what is Christmas? Yan ang tanong ng reporter. Ma'am, to you, what is Christmas? Yung mayaman, medyo nag-isip muna. Pagkatapos ang sabi niya, well, reporter, to me, I think Christmas is the death of Christ. Oh, the death of Christ? Yes. Alam nyo, yung donya, mayaman na babae, tama ho. Christmas is the death of Christ. Why? Pagkat wrong celebration, ipinagdiriwang ng tao ang Pasko na hindi Christ-centered. Okay, naulit lang ho yung nangyari sa Bethlehem. Nung manganganak na si Mary, kumakatok si Joseph sa bahay ng mga tao sa Bethlehem. Bubuksan nila ang pinto. Tapos sasabihin, sorry ho, puno na eh. Full pack na dito, sarado. Katok uli. May lugar ho kami riyan ba, manganganak na ho ang misis ko, sabi ni Joseph. Bubuksan, ay puno na eh. Katok uli. Buksan, ay puno na, naunahan kayo. Naulit. Ngayon, ang tao punong-puno ng mga Christmas activities sa kanyang puso na wala ng lugar ang birthday celebrant. Okay? May lugar. Tingnan nyo, ito ang masakit. May lugar ang bituin sa langit. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang Diyos, ipinwisto na niya ang milyon-milyon na planeta, mga bituin sa langit. May pwesto, may lugar. Ang alon, may lugar sa dagat.
Pagkat hindi pwedeng sabihin ng dagat, oy alon, tumalon ka, pumunta ka sa Cubao o Quiapo. Hindi, may lugar na may lugar ang alon sa dagat. Yung bulaklak, may lugar sa hardin. Kaya nakikita ho yung magagandang bulaklak sa garden. May lugar din yung bulaklak. May lugar ang makina sa kotse. Pagkat kung walang lugar yung makina, machine sa kotse, aandar ba ang kotse? Hindi. Lahat ng iyan may lugar. Pero yung lumalang sa lahat ng iyan, bakit walang lugar? Oh, masakit. Yung lumikha ng bituin. Yung lumikha ng mga bulaklak na magaganda. Yung lumikha ng dagat at mga alon dyan at ibang bagay sa mundong ito, may lugar sila. Pero yung lumalang, walang lugar. Ang sabi po ng isang pilosopo, may lugar naman kay Jesus Christ. Dalawa pa nga meron parang lugar si Jesus Christ. Saan po? Sa krus ng Kalbaryo at saka sa Sabsaban sa Bethlehem. Naku! Masakit. Yung ayaw puntahan ng tao. Sinong gustong ipako sa krus? Taas ang kamay. Walang gustong matinong tao na ipako niyo sa krus except yung magpenitensya. Pero gusto pang mabuhay yun. Hindi yung seryoso. So, walang taong magbuboluntaryo na paipako sa krus. Pero ang Panginoong Hesus, yung ayaw puntahan ng tao, siyang pinuntahan niya. Sino dito ang nanay na pwede niyang ipanganak ang kanyang anak sa Sabsaban? Ang magiging kumot niya, lampin niya, dayami. Kulungan ng hayop, mabaho. Papayag ka? Di ka papayag. Walang matinong ina na papayag doon kahit na mahirap. Ipag-iipunan niya yun pagkat gusto niya maganda na iluluwal niya ang kanyang anak mula sa sinapupunan niya. Pero yung ayaw puntahan, hindi gusto ng nanay na doon ipanganak ang anak niya, ginusto ng Panginoon. At nang yan ay ginawa niya para sa iyo kapatid, para sa akin. Lahat ng makasalanan na tao, whether ikaw Abu Sayyaf, member ng Abu Sayyaf o ISIS o NPA o komunista o Muslim, basta't may kaluluwa ka, kabilang ka sa hirap na tinanas ni Kristo para ikaw ay matubos. Purihin si Jesus kaya parang nangyari lang yun sa Bethlehem, kumakatok, may lugar kami, wala, puno na Katok, may lugar, wala puno na Ganon din ngayon, kumakatok si Kristo sa puso ng tao sapagkat birthday celebrant, pag December, ay Lord, puno na magsya-shopping kami mamaya May family reunion kami, Lord. Alam nyo mga kapatid, naglista ako ng what is Christmas to the different kinds of people. For the shoppers, what is Christmas? Tanungin mo, yung mga nagsya-shopping, ano bang Pasko sa inyo? Sasabihin, Christmas is traffic. Pagka tuwing Disyembre, naku, napakalapit yung pupuntahan mo, 3 oras, hindi umaandar, hindi umuusad ang sasakyan, punong-puno, magsya-shopping pa naman. At alam mo, pag yung pinamili niya sa mga malls, pipila na dahil magbabayad. 1 kilometro ang haba. So, hindi lang sasakyan ang matraffic. Mapasa bayaran din ng binili mo, traffic din. Naku, ang dami po. Napakarami. Okay? So, for the shoppers, Christmas means traffic. Itong susunod, hipokrito. NPA and Philippine versus Philippine Army. Tanungin mo, NPA, Philippine Army, ano bang Christmas sa inyo? Ay, kami, Christmas and New Year means ceasefire. Wala mo ng barilan.
Hindi mo na tayo magpapatayan. Bakit? Kasi Christmas eh. At saka New Year eh. After New Year, balik tayo, patayan na. Anong klaseng ibang klaseng policy? Kailangan munang mag-ceasefire at i-resume na lang sapagkat birthday daw ng Lord. Parang yung yung Muslim, ang mga Muslim 5 times na mananalangin. Ang tawag nila yata sala. Kapag tumunog na yung sirena, nako, mananalangin sila, saan sila naroroon. Merong Muslim na hinahabol niya ng itak yung kapwa Muslim. Gusto niya talagang patayin. Habang hinahabol, naabutan ng sala. Isinalong niya yung kanyang itak at sa likod, hinila niya yung kanyang prayer mat. Ano bang tawag doon? Inilagay sa kalsada at doon ho siya nanalangin, gaganyan. Yung kanyang hinahabol, Muslim din, ganun din. Nagpray rin, okay? Nakadapa. Nung pagkatapos ng prayer, binalot ulit yung kanilang mat, nilagay dito, at hinabol na, papatayin kita. Total, nanalangin na ka o nanalangin na ako. Tapos ko na yung obligasyon ko, kaya papatayin kita. Alam nyo, useless ho yun. Papatayin mo rin lang pala. Nagkaroon muna ng break. So, ito pa, alam nyo yung Quezon City, taga dito ako eh. Merong si Mayor Belmonte dati, meron po siyang city ordinance na bawal mag-use sa QC. Bawal mag-use sa QC. Ibig sabihin, bawal manigarilyo in public places. Yung jeepney driver, galing dito sa may Muñoz, papuntang Quiapo, from Muñoz Market, diretso ng Quezon Avenue, Quezon City pa rin. Yung kanyang sigarilyo, inaamoy-amoy lang muna. Malayo pa ang rotunda. Pagdating ng rotunda, boundary yon, Manila na. Alam niyo, nung malapit na sa boundary, iniready niya. Pagdating sa boundary, labas na ng Quezon City, sinindihan na. Uhaw na uhaw ako sa nikotin. Bakit? Manila na eh. Pwede ng manigarilyo eh. Sa Quezon City, hindi pwede. Ganun ba yun? Hindi tayo dapat. That is not a right Christmas. Ang right Christmas, may Christmas time o wala, anumang kondisyon, anumang sitwasyon, anumang okasyon ng pamumuhay mo, hindi dapat hihinto ang iyong pagsamba, pananalangin, pananampalataya sa Panginoon. Pagkat hindi nakabase sa sitwasyon o okasyon ang iyong pananampalataya, anuman ang mangyari sa kapaligiran, matatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pagkat kung hindi matatag at iiwanan mo ang iyong pananampalataya dahil sa okasyon, ang tawag yan, a hypocrite. A hypocrite. Kaya so merong mga ganyan. Para sa bata, ay boy, ano bang Pasko sa'yo? Sa akin po, Santa Claus. Kasi ipinamulat ng ating mga magulang, nanay, ang mga anak, matulog na kayo maaga pagkat darating na si Santa Claus, mamaya may dalang regalo. So nakatanim sa utak ng mga bata na ang Pasko, ibig sabihin, si Santa Claus dadalaw sa kanila. Hindi ho Santa Claus ang ipinako sa krus. Hindi rin Santa Claus ang ipinanganak sa Bethlehem. Si Jesus. Bakit starring si Santa Claus? At karamihan hindi nila alam. Si Santa Claus ay bakla. Paano nyo alam, Bishop? Bakla ho. Pagkat saan kayo nakakita ng Santa na lalaki?
Di ba? Ho, 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 ho. Oh, naku, bariton yung boses. So, lalaki si Santa Claus. Eh, bakit Santa? Dapat santo. Kaya mga kapatid ko, kailangan right Christmas means make a room. Reserve a room. Kailangan may puwang, may lugar si Kristo sa ating puso pagkat siya ang ating birthday celebrant. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. Okay? Alright. Nung araw dito ho sa Metro Manila, merong Big Bang in Alabang pag Pasko. Big Bang in Alabang. Happy-happy sa QC. Payanig sa Pasig. Carnival, Star City. Naku, ang daming pakulo. At kapag ka nandyan na yung mga pakulong iyan, ang Lord, Jesus, birthday celebrant, doon ka muna sa sulok. Magkakarnabal kami. Doon kami mag-happy-happy kami sa QC. May Big Bang in Alabang. So, ang Panginoon, yung birthday celebrant doon, babalikan na lang kita, Lord, pag after New Year. Kasi, busy pa kami rito eh. Nauulit yung nangyayari sa Bethlehem na kumakatok si Jose. Pinagbubuksan pero nauunahan si Mary at Maria ng mga ibang guest pagkat nagkaroon ng batas si Emperor Augusto Caesar na lahat ng mamamayan ay umuwi sila sa kanilang bayan para magkaroon ng census sa buong bansa ng Israel. Eh si Mary at saka si Joseph nasa Galilee, north part of Israel. Eh nasaan yung bayan ni Maria? Bethlehem, province of Judea. Sinukat ko ang distansya ng Galilee at saka Judea na lalakbayin ng mag-asawa pagkat babalik sila at doon manganganak si Maria pagkat susunod sila sa census. Alam niyo ang distansya ng province of Galilee to the province of Judea where Bethlehem was located? 248 kilometers approximately. At ang 248 kilometers is approximately from Metro Manila to Baguio City. Lalakarin nila Metro Manila up to Baguio City. Kaya habang sila naglalakad, naabutan na ng kabuwanan. Pagkat hindi ko alam kung ilang linggo, ilang buwan silang naglaka. Wala akong kotse. Wala akong sasakyan. Kaya pagdating nila roon, kakatok, ay puno na eh. Nauunahan sila. Ganun din sa ating panahon. Pagdating ng Pasko, kumakatok si Kristo, may lugar ba ko? Ay Lord, naunahan ka na ng carnival eh. Ay Lord, naunahan ka na ng ng reunion namin. Ay Lord, naunahan ka ng Christmas party. Wala ka ng lugar. After New Year na lang. Naku mga kapatid ko, napakasakit. Napakasakit po. Kaya please, mangako ka sa Panginoon, Lord, I'll see to it that this Christmas 2020, regardless of pandemic COVID-19, I pledge, you have a room, may lugar ka, may kwarto ka sa puso ko, pagkat ikaw ang totoong birthday celebrant. Kaya kapatid, ang balikan natin yung dunya sa Tokyo, yata yung Christmas yata, death of Christ, totoo. Namatay ang Panginoon pagdating ng Pasko. Alam niyang buhay na buhay. Malls, carnival, Christmas party dito, Christmas party roon. Kasiyahan. Nasaan si Kristo? Nandun sa sulok. Kaya tama ho yung dunya na ang celebration ng Christmas means the death of Christ. Pero sa kanila yon. Pero ikaw na nakikinig ngayon, ako'y may pananampalataya na sa Paskong ito, maluwag ang puso mo para tanggapin, i-welcome ang birthday celebrant, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Praise God, hallelujah, Jesus. So, celebrating the right
hindi white. Right Christmas means make a room for Jesus in your heart. Point number 2. Right Christmas means giving the right gift. Kasi ang ibinibigay, atwas ko na, wala pa ang regalo sa inaanak ko. Pupunta ng malls, bibili ng kung ano-ano. Yung binili, wala pa isang taon, kung local, hindi imported, sira na. Kung damit, kumupas na. Kung sapatos, nalakihan na niya. Mga kapatid, giving the right gift for Christmas means celebrating the right Christmas. At ito po'y matatagpuan sa Matthew 2:11. Matthew chapter 2 verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito yung wise men from the east. East of Israel is Iran. Iran, bansang Iran. Kaya sa research ko, ito pong wise men who came from the east, Iran, ay mga Iranian. At ang tawag sa kanila Magi. And Magi is a transliteration of an Iranian origin. Biro mo, galing sa Iran, naglakbay, papuntang Bethlehem, ng ibang bansa, ilang buwan yan. Kaya uulitin ko, ang Matthew chapter 2 verse 11, ito na naman ang mali. Nakikita natin sa bawat bahay, gumagawa sila ng Belen. Tapos may sabsaban din, merong manikin, pinaka-Christ. Tapos nandito si Mary, si Joseph, nandito yung wise men, 3. Actually, hindi sinabi ng Biblia na 3. Ano ang naging batayan natin na 3? Because of the gifts. Sabi ng iba, 10 yan. 10 wise men. Pero anong basis natin bakit tatatlo yung binilang? Sapagkat kuripot daw yung 7. hindi nagbaon ng gifts. Kaya ang binilang lang yung may baon na gift. Okay? Pero hindi ho. Ano lang yun? Pakulo lang nila yon. Okay? So, yung bilin, nung dumalaw yung wise men from the east, nasa sabsaban yung dinalaw nilang Jesus Christ. Pero ang Biblia, kapatid, makinig ka. Uulitin ko. Matthew 2:11. Tandaan mo, Matthew 2:11. On coming to the house na eh. Hindi na manger eh. Hindi na stable eh. Hindi na kulungan ng hayop eh. Child na ho. On coming to the house, they saw the child. Child, no longer a baby. When the wise men reached Bethlehem, hindi natin alam kung ilang buwan yan, ilang taon. Child na ho, child. Medyo malaki-laki na ang Panginoong Hesus. Hindi na ho, wala na ho sa sabsaban at wala na rin ho sa stable. At on coming to the house na eh. Hindi na ho stable at hindi na manger. And then ito pa. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshiped him. Him. Hindi them. They worship, kasi kapag they worship them, dalawa ang winnership, si Jesus at saka si Mary. Ngayon, him lang him. So, ang winnership lang nila, Jesus Christ. Pagkat yung wise men, alam nila, very wise sila, na it is only Jesus Christ who is God, whom to be worshipped. You don't worship a man, a woman like you. Ayun. So, marami talagang mali. Kaya pag-aralan nyo mabuti Matthew 2:11, ha? Assignment nyo yan pagkatapos ng live streaming natin. So, ngayon, ito na. Ano ang right gift? Ito bang gold, frankincense, sa myrrh na iniregalo ng wise men? Ano ba to? Symbolical meaning yan.
may symbolical meaning gold. You know gold? Of all metals, gold is the king. Ang hari sa lahat ng metals, gold. Why? Pagkat ang ginto, ibaon mo sa lupa, apak-apakan mo, sunugin mo, hindi kukupas. Pag sinunog mo at magsalita, sabi niya, mabuti naman po para magiging pure ako. Hindi kumukupas. Bagay na bagay na irigalo sa hari. And if the gold is the king of all metals, very appropriate na irigalo sa King of Kings. Nagmat sila. Kung ang ginto ay King of Metals, si Kristo, King of Kings. Kaya kung tanungin mo yung bakit gold ang ibibigay mong regalo kay Kristo, pagkat gold is the King of all metals, bagay na bagay irigalo sa King of Kings, ang Panginoong Hesus. Pangalawa, frankincense. Ang frankincense, ano bang tawag dito sa, yung ginagamit ng pari ito na, Oremus bubiscahum, secula secolorum, gaganyan, umuusok, frankincense. Ibig bang sabihin si Kristo pare? No. Pero symbolically speaking, ang ginagawa ng pare, ginagawa ni Kristo. Sa Old Testament, ang mga saserdote, high priest, ang trabaho nila, tagapamagitan. Wala pa si Jesus Christ, Old Testament. Pag nagkasala ka at nagsimba ka sa Jerusalem Church, may division. Merong lugar para sa congregation, sa mga magsisimba, at merong lugar naman na Holy of Holies. It is only the high priest who can stay in the Holy of Holies. Pag nagkamali ka, na ordinaryong tao kang magsisimba, at umapak ka sa Holy of Holies altar, papatayin ka. Kaya may division. Sasalubungin ka ng high priest, yung hayop mo, nagdadal ng hayop iaalay, kukunin ng priest. Diyan ka lang. Susunugin. At habang nasusunog, magsasalita yung priest, "Oh God, this is the burnt offering of Mr. So-and-so." Babanggitin niya. At kapag ka naging abo, yung sinunog na hayop na inihandog mo, bababa ang pare at sasabihin, "You go out, your sins has been forgiven." Aalis na ho yung nagsimba. Hindi pwedeng dumiretso. May tagapamagitan ang pangalan high priest. Pero bakit ngayon magsimba ka, pumunta ka sa altar, hindi ka mamamatay pagkat iba na ho. Once and for all, merong nag-alay ng kanyang buhay, kaya hindi ka na magdadala ng hayop para ialay mo sa simbahan pag ikaw ay sasamba. Ang nag-alay ng kanyang buhay si Kristo para sa lahat na yun. Kaya ngayon, kung gusto mong dumiretso sa Diyos, ang tagapamagitan na pinaka-high priest, trabaho ng pari sa Old Testament, ang Lord Jesus Christ. Hahawakan niya yung kanang kamay ng Lord, ihahawak sa kamay mo yung isa sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinaglapit kayo ang Diyos at ang tao. Kaya ang tagapamagitan, ang ating advocate, ay ang Panginoong Hesus. Kaya pag nanalangin tayo sa bandang huli, this is my prayer, in Jesus' name, binabanggit natin ang Panginoong Hesus, pagkat siya ho ang namamagitan between God and man. Trabaho ng high priest. Kaya yung pangalawang wise man, kasi ang gusto kong ibigay ito, pagkat ang Panginoong Hesus, ang trabaho niya tagapamagitan, kagaya ng trabaho rin ng high priest, ang gamit niya, insenso. Kaya ito ang regalo ko. May connection pa rin kay Kristo. Pangatlo, myrrh. Alam niyo ho ang myrrh sa Israel, na gamit ng mga Hudyo, myrrh is balsamo. Kung may magre-regalo sa iyo sa Pasko, pagdamutan niyo na ho itong regalo ko, ano ba yan? Balsamo? Nako! Baka uunahan mo pa na siyang gagamit. Bakit nirigaluhan ng balsamo? Tanungin natin yung wise man. Wise man, pangatlo. Wise man, bakit ang iririgalo mo kay Kristo
balsamo. Iniinsulto mo ba siya? No. Ang sasabihin niya, ang mira, ay iririgalo ko dahil balsamo pagkat naniniwala ako na ang batang Hesukristo ipinanganak para mamatay. Kaya kapapanganak pa lang, nangungusap na ang kanyang kamatayan dahil sa regalo ng pangatlong wise man. Ibig sabihin, siya'y ipinanganak para mamatay. Walang ambisyusong magulang na sasabihin, yung anak ko, ipapanganak ko yan dahil gusto kong mamatay eh. Wala! Pero ang Panginoon, ginawa ho niya yan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin lahat. Conclusion. Sa Paskong ito, ang aking pakiusap, please celebrate Christmas with Mary other than Martha. Bakit si Mary? Si Mary at saka si Martha, magkaiba. Si Mary, nung si Kristo ay dumating na, pagkat bubuhay niya si Lazarus, siya po ay lumuhod sa paanan ni Kristo. Si Martha, Lord, diyan ka lang muna sa sala dahil abala akong magluluto eh. Abala na nagluluto, naghahanda, pero yung isa, abalang sumasamba. Have a Merry Christmas, not Martha Christmas. In Jesus' name. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Naliwanagan po kami, Panginoon, tungkol po sa dapat selebrasyon ng tamang Pasko. Ito po ay preparasyon. Pagkat next week, Panginoon ko, ay December na. Dalangin ko po na lahat po ng nakinig at yung mga makikinig pa, Panginoon, ay maliliwanagan din po sila to celebrate a Christ-centered Christmas, which is called the right Christmas. Thank you, Lord God. Ikaw na naman po ay napuri, nabigyan ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe kayo sa YouTube ko, okay? God bless you.